Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Itong pakikipag-joint venture natin when it comes to oil exploration dyan sa ating katubigan sa West Philippine Sea with China, ay mukha itong pagpapatiwakal mga ka-Wonder. Dahil alam natin mga ka-Wonder na itong China, bukod sa napakahiganting bansa at napaka-unlad niyan, maraming mga estabilisasyon, infrastruktura, makinarya na kailangan nilang pagginahin, na kailangan nila ng oil. Alam natin na Amerika ang pinakamalaking nangangailangan, pero itong China ay malaki rin. No, dahil malaking bansa rin yan at maunlad. At para patakbuhin ang kanilang ekonomiya, kailangan nila ng oil, ng gas. At itong ang pinaplano na nung narinig ko nga itong mga ka-Wonder, hindi ako sang-ayon dito sa sinasabing Philippine-China joint exploration. Medyo kinabahan ako at medyo nanlumo ako nang narinig ko ito. In fact, yung stand dito ni dating Associate Justice Carpio, ganun din mga ka-Wonder. No, ano ba yung pinapose? Joint gas exploration between the Philippines and China dyan sa West Philippine Sea. Na alam natin mga ka-Wonder na itong part na yan, yung sakop dyan is yung larger South China Sea na meron ngang overlapping na kaya nga tayo nag-aagawan sa teritoryo despite na yan ay pinagkaloob sa atin at na yung arbitrary ruling dyan under UNCLOS ay ginawad sa Pilipinas, ngunit hindi po yan nirerespeto ng China. So yan po yung pinaka bottom line, yung issue dyan na nakakatakot. Pero bakit kaya napunta dyan? Dahil dito sa issue ng crisis dyan sa Middle East na kaya na lang parang kailangan natin for security purpose pero hindi natin naiisip yung national security natin ay alanganin na rin. No? So sabi ni Justice Carpio kung bakit niya tinawag na trap ito, dahil nga yung advokasya ng Pilipinas na nanalo nga tayo dyan over claim in West Philippine Sea nung 2016, may nagkaroon dyan ng mga legal concern and political position itong China. Ang claim ng China dyan, which is actually indisputable, na gawa-gawa nila, kumbaga, biglang sumulpot yung 9-dash line, naging 10 na yata, nire-reject ng China dahil dyan sa 9-dash line nila. Yung posisyon ng Pilipinas, na inagawad sa atin yan, ibig sabihin hindi nila nire-respeto yung desisyon ng UNCLOS. At dahil sa joint venture na yan mga ka-Wonder, na parang tinatanggap natin yung claim ng China, parang ganun ang dating, ayon kay Carpio. At yung mga resources dyan na ma-extract, maaring gawing tratong hati, shared under China or under Chinese jurisdiction. Not purely Philippines. Kasi nga, nagkiklaim sila dyan sa China na kanila yung waters na yan. At kakapiraso lang parang ganun lang yung sa atin. At halos kanila lahat. In short, mga ka-Wonder, ito ay trap, na hindi lang ito sa economic, kundi sa legal at symbolic. Ibig sabihin mga ka-Wonder, maaari nitong pahinain yung ating sovereign rights dyan sa lugar na yan. Kaya mag-isip po tayo mabuti kung tayo ba ipapayag dyan sa sinasabing joint venture na yan. Dahil ang posibleng danger niyan mga ka-Wonder ay yung territorial and sovereignty risk. Yan yung mga risk dyan. Bakit? Kasi nga itong joint venture sa ilalim ng EEZ o yung sinasabing exclusive economic zone ng Pilipinas, ibig lang sabihin na hindi natin kayang exploit yung ating mga katubigan dyan, yung ating mga resources kung wala yung China. Kumbaga parang hindi natin kayang gawin to, maghalug-hog ng mga langis dyan na nakabaon kung wala yung China. So ibig sabihin mga ka-Wonder, inalagay nito, pinanghihina nito, ine-erode nito, wini-weaken nito. Yung stand natin dyan, legal position natin, pinahihina. So over time mga ka-Wonder, pag ito'y na-normalize na, yung mga ganyang condition, lagi na lang ganyan, at yung presensya ng Chinese ay nandiyan dyan, eventually, isipin mo, ngayon pa lang, hindi natin sila pinapayagan, inaabuso na tayo. Pumapasok na as if sila ay may control. Kaya yung presensya nila nandyan.
lalo pa. Kung yan ay pinayagan natin at binigyan natin sila ng go signal, baka sabihin na binigyan nyo kami, hindi ganito Madali na lang nila tayong bulihin at manipulate yung sistema dahil mas makapangyarihan sila mga ka-wonder. Kaya mga ka-wonder, dapat legally and constitutionally, ang Pilipinas ay magsabi na yung natural resources dyan dapat under sa atin. Full control and full supervision ng Estado. Tayo ang Pilipinas. State kasi tayo So yung joint venture dyan with foreign, kagaya nitong mga state-owned company like yung China, nagre-raise, nagbibigay ng malaking katanungan mga ka-wonder. Tatanungin dyan, papasok yung tanong, kaninong operation ito? Sa China o sa Pilipinas? Gaano kalaki yung share? Sabi nga, 60-40. 60 raw sa atin, 40. Sa tingin nyo, eventually, mananatiling ganon? Siguro sa una, para kumagat tayo, and then eventually, bubulihin tayo at kukunin nila mas malaking share. No? Kahit sabihin natin, ito yung nakasulat. Hindi nga, sa UNCLOS nga, hindi nila nirespeto. Yung pang sa atin kayang bilateral agreement lang. So, bina-violate ba natin yung ating constitutional limits? Kasi sabi ni Carpio na kung China raw insist niya na kanya yung lugar, yung area, ibig sabihin mga ka-wonder, yung joint deal natin ay makakontradict. Yung constitution implicity. Parang nire-recognize natin yung foreign ownership. Parang ganun yung stand ng pagkakaintindi ko mga ka-wonder. Kasi ang ibig sabihin niya mga ka-wonder, implication ito, na tayong Pilipinas ay nagmumukha tayong mas aligned tayo sa China kaysa sa US. Bakit hindi man natin pwedeng kausapin yung US na tayo yung mag-venture imbis na yung China? No? Dahil ba kaya natin sila vini-venture para magkaroon tayo ng konsuelo sa kanila dahil inaako nila itong lugar at ang presensya ng US ay lalo nagpapagulo sa ekonomiya? Yun yung mga katanungan dun mga ka-wonder. Pwede nitong i-weaken yung ating stance, yung ating tayo dyan for future negotiations dahil alam natin we are still battling when it comes to sa rights, sa waters dyan, nasa atin yan. Pero hindi nga yan nire-respeto. And then yung mga future negotiations dyan maaring makompromise dahil alam natin ng China na hindi nga yan marunong rumispeto. Ibang bansa nga, napabalitaan ko, nakikita ko pinapasok nila, tinitira na lang sila ng tubig ng Japan. At kung ano-ano, Australia, kung saan-saan sila umaabot. Pati hindi nila lugar, ina-explore na nila. At isa pa dyan, maaari nitong i-reduce yung leverage natin, yung ating hawak, yung ating kalamangan when it comes to regional organizations. Kagaya ng mga ASEAN dyan, yung mga Association of Southeast Asian Nation. Kung nakita nila dyan, ganun pala itong Pilipinas, parang hindi naman pala ganun ka-stable sa pakikipaglaban. Parang yung claim ng China, parang pinagbibigyan na nila. Na parang, therefore, it is foreign-owned, hindi kanila. So, maaari dyan, mag-contest na rin sila at magtanong, kami rin. Kailangan din namin mag-explore dyan. Kasi bakit? May claim din kami dyan No? Isa pa, yung economic risk. Sa unang tingin mga ka-wonder, itong joint exploration ay beneficial sa atin. Bakit? Kasi may shared cost, may faster development of energy resources. Yun ang gusto natin para lumago tayo Pero may kasama itong risk. At ito yung unequal profit sharing. Papayag ba ang China na lagi silang 40? Inaako nga nila yan na kanila nga yan. Na yung 9-dash line nila. Kaya kung titignan nyo sa mapa, halos kanila. Tapos makiki-40 lang sila. Sa tingin nyo, ganun mananatili yan? No? Isa pa yung technology dyan, yung operation na ginagamit. Sa China, dependent tayo sa kanila. What if they change their mind at mag-explore na lang sila dyan without us? Kasi nga, meron silang ginagawa na nga nila And what if, kung lalo na, kung na-discover, baka puntahan na lang nila yan without our consent. No? Yan yung mga risk dyan. At isa pa dyan sa risk, mga ka-wonder, itong potential long-term resource disadvantage natin. Dahil alam natin, mas kumpleto sila sa teknolohiya at meron din silang sarili itong mga China, no? At umaangkat din yan. At kukuha rin sila dito sa atin. No? So, soon enough, magkakaroon tayo ng long-term resource disadvantage. Dahil bakit? Mauubos na rin yan May kahati tayo No? Bakit? What if kung iba bansa dyan na may kiniklaim din at matagpuan yung inexplored banda ron sa bandang lugar din nila, if I'm not mistaken, makikiklaim din yan.
Mga ganong sitwasyon lang, ano, kumbaga pinapalawak lang natin yung usapin. At lalong-lalo na mga ka-wonder yung security concerns. No? Dahil pag inalaw natin itong mga Chinese link state, no, yung mga companies nila, sa isang strategic waters, maaring ma-increase dito yung China's physical presence. Siguro buwabahanan ng mga barko dyan. No? Lahat. Tapos baka mamaya lalong bulihin itong mga fisherman natin. Magsilayas kayo, nag-explore kami rito, nakaharang kayo sa daan, doon kayo. Kung ano man yung mga possible na mangyari dyan. No? Ang dami ng barko. Baka ulanan na ng barko dyan at magkaagulo, magka-dispute kung ano-ano pa. No? Isa pa, yung lines natin yung boundary natin between civilian and military, lumalabo mga ka-wonder. Nagkakaroon na ng blurry lines. No, yan yung mga sinasabing security concerns. Baka mamaya magkaroon ng miscalculation, baka mamaya magkaroon ng mga rule dyan na bago. Kasi bakit? Mayroon tayong joint venture sa kanila na itong mga civilian, dito kayo, ganito lang kayo. Itong mga warship ng ganito, dapat may limit kung ano may mga pumasok dyan ng mga bagong rulings. No? Importante itong mga ka-wonder dahil itong China, itong South China Sea, no? Isa itong geopolitical hotspot mga ka-wonder. Ano? Kumbaga, dyan nakikiconnect lahat. Itong China. Kasi may dispute nga tayo. No, at alam natin, dumadaan-daan din dyan yung mga barko. Parang maituturing mo yung business water. No? Kaya itong risk, meron bang risk dyan sa West Philippine Sea? Primarily, yes. No? Pero hindi exclusive. So, ang tanong mga ka-wonder, ang risk ba ay nasa West Philippine Sea lang? Primarily, yes, no, but not exclusive actually, mga ka-wonder. Dahil ang focus dito, mga ka-wonder, is yung West Philippine Sea. Alam natin na ito ang most contested area. Marami kasing nagkiklaim dyan. Vietnam, Indonesia, Taiwan, Japan to China, meron silang claim. Kaya ito yung pinaka-contested, no? Maraming nagko-contest dyan na kanila ang teritoryo. At alam natin na China has overlapping claims. Meron siyang angkin dito sa bansang ito. Meron siya rito, meron siya sa atin. At kasama dyan yung mga key features ng bansa natin, yung mga reefs and shoal natin, kagaya ng Scarborough Shoal. No? May mga issue dyan mga ka-wonder, no? Na etong risk ay maaring makonsentrate dyan sa mga lugar na nabanggit natin. Pero maka-wonder, ang implication nito ay maaring kumalat. Dahil alam natin yung Philippines, ito yung kauna-unahan natin desisyon na makipag-joint development dyan under dito sa disputed waters claim. Magagamitin natin yung disputed waters na yan. So maaring maapektuhan ito mga ka-wonder, yung mga future deals natin. Yung paano natin i-handle yung other Philippine waters. Baka pati yan, pakailaman nila. No? And it could influence also yung ibang bansa, paano tayo itrato ng ibang bansa when it comes to maritime rights. So yan yung mga isipin natin mga ka-wonder, hindi lang yung panandali ang security. No? Sabihin natin, pero yung national security natin is at stake din naman. So ang bigger picture nito mga ka-wonder, alam natin kung bakit ito importante. Dahil ang issue mga ka-wonder ay inuupuan nito. Yung kumbaga intersection sa pagitan ng international law at power politics. Energy security, yan ang gusto natin. Pero mako-compromise naman yung ating national sovereignty natin. Yung mga short-term gains. Kasi alam natin, mauubos naman yan. Hindi naman yan habang buhay yung mga yan. No? Versus long-term control. No? Iko-control na nila yung lugar na yan kasi may claim sila dyan. What if hindi na, ubos na yung langis. Iba naman i-explore natin. Ito naman, tatayo. Kung ano na naman yan. So magiging long-term control kung bibigyan natin sila ng go signal dito sa joint venture na to. So warning ni Carpio mga ka-wonder, talagang mahalaga. No, alam natin na ang deal maaring attractive economically, pero may dala rin itong natatagong long-term cost, no, sa ating soberanya at legal standing. Kaya nakakatakot ito mga ka-wonder. Hindi dapat tayo kumagat-kagat. Timbangin natin yung pros and cons. Sabihin natin yung mga pros nito, no? Economic gain, of course, lalago yung ating ekonomiya,
yung energy natin, hindi na tayo kukuha diyan sa Middle East, no? At yung diplomacy natin. Pero ang cons naman ito sovereignty risk. Maaring agawin na yun ng China sa atin. Legal contradiction dahil pinaglalaban nga natin dyan sa UNCLOS. Ito, ganito ang stand namin. And then baka mamaya eventually gamitin din sa atin yan. Nagkaroon kayo na agreement with China O parang may certain dyan na hindi ko naman alam dahil hindi naman ako lawyer at of course yung batas dito international law, no? At isa pa dyan yung geopolitical pressure. Kasama rin dyan sa mga consequences na maapektuhan. Alam natin mga ka-wonder, no? Yan yung mga bagay na dapat nating tignan. At alam natin kung paano napoproduce yan yung mga oil and gas dahil sa mga sediments, yung mga remains ng mga hayop dyan sa katubigan, whale, shark, isda, octopus, no, mga plants dyan, mga algae na pag yan, mga yan namamatay, babagsak yan doon sa seabed, eventually matatakpan hanggang sa magkakaroon ng mga compact sedimentary forms, mga ganyan, hanggang sa nako-convert ito ng mga heat, no, at yan ay magpo-produce na ng mga langis at gas. So yan yung process. Kaya dapat mag-ingat tayo dahil mayaman ang ating bansa. Huwag natin isipin yung mga short-term benefit na yan na mako-compromise naman tayo yung ating legal, yung ating sovereignty, yung national security natin, mga ka-wonder. Hanggang dito tayo mga ka-wonder, comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na dapat hindi natin ibigay o makipag-joint venture sa China when it comes to energy or oil exploration or gas. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.